Huwag kang humarang. First of all, thank you so much sa food, Lord. May fiber tayo, may protein, may tawag dito, carbohydrates, so kompleto. Sa amo ko to, hindi niya kasi kinain. I mean, nagluto ako ng itlog, sabi niya itlog, isa lang. Ayaw niya. So, ako na lang kakain. So, let's kagat-kagat the egg. Maliit. Maliit yung itlog. Maliit yung itlog, pero yung cucumber malaki. Bawi. Yung yelo ata hindi masyadong naluto. Luto siya. Yung isa kasi kanina, binuksan ko, basa pa. Parang nabusog na ako. Pipino kasi at itlog, nakakabusog. Noon kaya kong kumain ng 4 na itlog. 3. Yun, isa pa lang parang feeling ko busog na. Sana all. Isa lang yung kaya. Hindi na kasi yung amo ko kumakain ng bread at kanin na lalaki. Kaya hindi niya nagalaw. Nung makain yan, ito, madali lang maubos. Meron pa tayong mani dito. Bili ito ng amo kong lalaki. Pina-oven niya sa akin para mag-crispy. Kasi yung ano ba, yung roll siya, dried na. Hindi pa luto. So, in-oven ko siya ng 30 minutes. Yan. Roasted. Kompleto tayo. May itlog, may cucumber, may mani. Ayaw magpatalo ang mani. Malalaki yung mani. Ang mani ko malaki. Brown. Mas gusto ko yung native. Nung high school ako, nagtitinda ako ng mani. Magkano pabili ko noon? 25 yung kilo. Yung mani na ganito na siya. Yung hilaw pa ba? Ganito. Tapos, niluluto ko sa mantika. Tapos, sa gabi pa lang, niluto ko pagka umaga. Nilalagay ko siya sa yung maliliit na plastic. Binibenta ko sa eskwelahan tag
piso. Piso noon. Marami na ganyan kataas, oh. Diba? Yan yung business ko. Yema. Yan, gumagawa ko ng yema. Napaka-business minded ko noon nung nag-start ako elementary hanggang mag-high school. Nung nag-college na ako, may business pa rin ako, pero ano na siya, Avon. Doon ako naging manicurista sa campus namin. Tapos first year college ako night class. Pinili kong mag-night class kasi nagmamanicure ako sa araw. And then, yung dean namin, proud na proud sa akin. First time daw niya nakakita ng student na nagmamanicure. Tapos, yung mga teacher ko, nagustuhan nila yung paglinis ko ng mga kuko nila. Tinatawag ako, pinupuntahan ako ng mga estudyante doon kasi kami, yung boarding house ko, pinakamalapit sa compound namin, sa gilid lang. So, alam na ng mga estudyante, pinapasundo ako, umaga. Minsan, alas 9, start na ako. Hanggang talagang maghapon yan. Magkano pa noon yung singil ko? 15, 20. Tapos yung teacher, ayaw pa nila akong pauwiin kasi binibilan nila ako ng pagkain sa kantin. Pinapakain ako doon. Kaya, first year college ako. Kilala na ako ng mga teachers faculty. Ang saya-saya noon ng college ako. Natawag nila akong may natawag sila sa akin kasi ang buhok ko noon mahaba hanggang dito. Tapos kulot, ang ginagawa ng stepmother ko noon, sinisintipid ng dalawa lang. Mahaba. Tapos, yan, maligo ako, nakasintipid lang siya ng ganun. Napaka-style ko noon. Tawag nila sa akin si kulot. Tapos ang payat-payat ko noon. So, ganun lang. Ganun ang kwentuhan. Kaya, yung pagka-business minded ko mula noong elementary, high school, college, hanggang nabuntis ako, hanggang nagkaasawa ako. Nung nagkaasawa ako, ang business ko naman is barbecue. Nagbebenta ako ng mga gulay. May kumukuha lang. Yung tsuhin ko kasi, may farm sila ng gulay, talong, kalabasa. Ang style ko, may bili ako ng 2 sako, 1 sako. Nire-repack ko yun siya ng tag 5 piso. So, binibigay ko ng 3, 10. Bibinta niya. So, may siya, 3, 10. May 5 piso siya balik niya sa akin yung 10. May 5 piso siya. Hanggang, yun yung trabaho ko noon. Kasi bago ako kinasal. Nagstay lang ako ng Pilipinas ng 2 years. No, after 2 years, yung anak ko, at 2 years siya ng sakto birthday niya ng July. August, flight ko na. Punta na akong Kuwait. Hindi ako masyadong nagstay sa Pilipinas ng matagal. Kaya, hindi kami masyadong nagsama ng anak ko. Pero, thankful pa rin ako dahil hanggang ngayon, napakabait niya. Parang, ang laki ng respeto sa akin. No? Iba kasing mga anak kasi yung iniwan mo na 2 years old pa. Halos kalahati ng buhay mo na sa abroad na. Yung barumbado, walang respeto, pinapaaral mo, ganun-ganun. Siya hindi ganun, puro baliktad. Ang bait niya. Kaya, yan. Kwento ng buhay ko. Hindi ko masyadong kinikwento ang buhay ko kasi kung ikukwento ko, parang
ano ba, no, nagsimula ako sa, may nadaanan ko yung na-stress ako, kahirap-hirap ako, parang mga lesson to learn yan na kailangan nating maging strong para sa mga pangarap, di ba? Ngayon, maluwag-luwag na, nag-graduate na siya ng college, thankful, and hope, makatrabaho na, so, yung sabihin mo na nasa taas ka na, wala ka nang iniisip na iba. Diba, galit na lang tayo. Dito na lang yung marites ko sa buhay ko. Dapat sanang gawin ko na video 3 minutes lang. Nang dahil sa mani, natuloy, naubos ko yung mani, naubos ko yung kwento ko na shortcut. Susunod ikwento ko sa inyo. So, bye! I love you!